LRB Homeowners Association ng Barangay Santa Lucia, Tindig, Pasig. Yan. Samahang Pinagkaisahang Manggagawang Pasigenyo, Alyansang Gawain Inilunsad o Agila, Pasig Solo Parents, Pasig PTA Federation, Youth for ML Pasig. Nasaan yung mga kabataan? Malayang Siklistang Pasig Bikers at ang ML QC Bikers, at sa ating lahat, magandang hapon po. Nagpapasalamat tayo sa Pasinaya ML Kiko Pasig, ang launch ng ML Kiko Pasig Group. Maraming salamat po. Kayo po, sa anumang gera, sabi po nila, walang gerang na ipapanalo kung wala ang ground troops. Ang ground troops ang siyang nagpapanalo ng anumang laban. At kayo yun. Kaya napakahalaga ng pagkakataon ito. Ang alam rin, marami sa inyo ay sumuporta sa ating kandidatura ni Leni nung nakaraang halalan. Sino ba yung mga yun? Ayun. Nangangahulugan lamang na ang ating ipinaglalaban noon ay hindi pa tapos. Dahil nakikita natin ngayon sa balita, sa mga hearing, ang daing ng taong bayan, yung gobyernong tapat. Lalo na nating nakikita ang kahalagahan, hindi ba? At kaya naman naisipan din po natin na hindi maaaring hanggang doon na lang yung ating pagkilos noong 2022. Kailangan ituloy natin yun. Kung ano man ang naumpisahan natin noong 2022, nagpunla tayo. Nagpupunla tayo. At dahil nagpupunla tayo, darating din yung panahon ng anihan. Kaya tuloy lang tayo. At ngayon may hinaharap na naman tayong pagsubok. Ang totoo lang po, original naman talaga na plano ko noong 2022 ay tumakbo bilang senador. Hindi ko po inambisyon yung lumaban ng Vice President. Ang katunayan, magpa-file na dapat ako nung Martes, October 5, 2022, ng pagkasenador. Number 8 na ako sa ranking ng mga Senate polls. Ngunit, nung Martes, Miyerkules yung October 6. Nung Martes, nag-text sa akin si Vice President Leni. At sinabi niya, matapos makausap ang aming mga leader, ang aming mga kaalyado sa partido, ang kanyang pamilya, ang sabi niya sa akin, ako daw ang unanimous choice nila para tumakbo bilang vice presidential candidate niya. Halos malaglag ako sa upuan dahil hindi naman yun ang balak ko. Ngunit isa ako sa mga aktibong nagkumbinsi sa kanya. Dahil noon at hanggang sa ngayon, ako'y naniniwala siya ang pinaka-qualified. At dahil doon, isinantabi natin yung sarili nating political na ambisyon na maging senador muli. Isinantabi natin yun at pumayag tayong makasama siya bilang katandem niya. At hindi man tayo nagwagi. No regrets. Dahil kakaiba yung nangging kampanya na yun. Hindi ko na malayan o nakita sa 20 mahigit na taon akong nasa national political campaigns yung ganung klaseng pagtataya, pagkilos, sakripisyo, paninindigan ng ating mga kababayan. Kasama kayo ron. Kayong nagsilbing inspirasyon namin ni Leni noon. Nagpapasalamat po tayo sa inyong naging pagtataya. 3 beses nabanggit kanina, ako po ay nanalong bilang senador.
mula 2001. Dito sa Pasig, lagi akong nananalo. Lagi ninyo akong binoboto para sa pagkasenador. 3 times po ninyo akong hinalal. Salamat sa inyong tiwala at suporta. At dahil kayo ay nagtiwala, dahil nakuha ko, ika nga, ang inyong matamis na oo ng 3 ulit, tiniyak ko na hindi ko kayo bibiguin. Tiniyak ko na inyong tiwala sa atin ay hindi masusukli ng pagtataksil. Ni minsan, hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya dahil nagtiwala ang taong bayan. Hindi naman kayo maghahalal at magtitiwala para yung mga nahahalal ninyo ay magnakaw, hindi po ba? Ang nais po ninyo ay ang tapat, malinis, maayos na panunungkulan at yan ang ibinigay natin sa inyo at merong resibo. Nabanggit kanina yung ating naging performance bilang Food Security Secretary. Ngayong araw na ito, sa mga araw-araw nating pagpunta sa palengke, grabe ang presyo ng pagkain. Sabi nga nila dati, pag ikaw ay kumain ng baboy, tataas ang iyong alta presyon, magkaka-high blood ka. Ngayon makita lang ang presyo ng baboy, may high blood ka na. Hindi tama. Noong panahon natin bilang Food Security Secretary, 2014, 2015, ang 1,000 piso, marami pang mabibili. Ngayon, isang araw na minimum wage, hindi ka pa makakabili ng masarap na pagkain, kulang na kulang. Ang karning baboy, 400 piso. 1 kilo. Noong panahon natin, 240, 250, 260, 1 kilo. Paano natin nagawa yun? Ang katotohanan, kapag ang bigas napababa ang presyo, sunod-sunod na rin ang ibang presyo ng bilihin at pagkain. Pag ang bigas tumaas ang presyo, sunod-sunod din pataas ang presyo ng iba pang mga pagkain at bilihin. Dahil 115 milyong Pilipino araw-araw kumakain ng kanin. Hindi ho bigas. Siyempre, isasaing muna. Mahirap po magkakaroon po tayo ng sakit na siya. At dahil malaki ang requirement natin sa bigas at sa pagkain, sa kanin, talaga namang pagkamahal, lahat nagmamahal. Kaya, ginawa natin, nilabanan natin yung mga nagsasamantala. Hinabol natin yung mga nagsasmuggle, hinabol natin yung mga nag-hoard, inuunti-unting ilabas itong mga kilo ng bigas para manatiling mataas ang presyo. Hindi tayo pumayag sa overprice sa pagbili ng imported na bigas. Sabi natin sa Thailand at Vietnam, masyadong mataas ang presyo ninyo. Ibaba ninyo dahil malaki kaming buyer. Hindi tayo pumayag sa tongpats. At sa loob ng 1 taon, mula 15% ang inflation ng bigas, bumaba sa 0.8%, wala pang 1%, bumaba sa hanggang 3 piso 1 kilo ng bigas noong panahon po natin. Yan ang tapat na panunungkulan. Hindi pumayag sa pagsasamantala, nilabanan ang mga hoarder, nilabanan ang overprice at nauwi sa pinakamababang inflation sa buong bansa sa loob ng 20 taon. Kayang gawin kung tapat at totoo ang panunungkulan. Alam nyo ang magkanong tongpats na hindi natin pinayagan at binaba natin? 4 na beses binabala nila ang presyo nila. Yung Thailand at Vietnam, 7 bilyong pisong tongpats ang hindi natin pinayagan, tinutulan natin. Ganon ang resulta. Pag ganon ang kilos, ang resulta, mababa ang presyo ng pagkain. Lahat tayo makikinabang. At kung nagawa natin noon, naniniwala ako, pag tayo po ay naupo muli, magpapile tayo ng resolusyon. Pag nanalo ang ML party list, doon din sa House of Representatives, magpapile din. Hihilingin natin ng tulong at suporta.
Laila, at iimbestigahan natin bakit mataas ang presyo ng pagkain sa ating bansa. Bakit pag ini-import, binibili ang import, napakamura, pero hindi naman bumababa. Pag dumating dito, ang imported na bigas, mataas pa rin. Dahil merong mga nagsasamantala. Yan ang hahabulin natin. Kaya kung, sabi nga nila, na-aresto si Alice Go, hindi ba? Nakumbinsi ang executive branch na ma-aresto si Alice Go dahil sa Senate hearing. Nakumbinsi ang Pangulo na iban ang Pogo dahil sa Senate hearing. Kaya kailangan ni Senator Risa ng dagdag na kakampi dahil kung kayang arestuhin si Alice Go ng Senate hearing, kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bigas at pagkain basta naimbestigahan ng maayos. Sa tulong ninyo, siyempre. Sa ngayon, hindi biro ang ating hinaharap na laban. Kami ni Bam Aquino ang magkatandem. Bam Aquino naging campaign manager ni Leni noong 2022. Ako naman ang kanyang naging tandem, VP Leni. Pareho kami ni Bam na nagbabalak dapat makbong senador, nabanggit ko nga kanina, ako, pero si Bam din. Pero nung nagsabi si Leni na kailangan niya si Bam bilang campaign manager at kailangan ako bilang vice presidential candidate, isinantabi namin ang aming mga ambisyon. Dahil dapat natin turuan din ang ating mga anak na hindi lahat ng usapin sa politika ay pansariling ambisyon. Dapat ipakita sa ating mga kabataan na mayroong mga leader politika na handang isantabi ang sariling interes kung ito ang interes ng taong bayan at ng sambayanan. At nabanggit na rin natin ang mga leader na marunong isantabi ang sariling interes. Dito sa Pasig, it was a privilege and an honor to have worked side by side with our leaders from Pasig, national leaders from Pasig, tulad ni Ka Jovi Salonga, tulad ni Ka Rene Sagisag, tulad ni Ka Bobit Sanchez. Lahat sila nakatrabaho ko, hindi dahil pareho ang edad namin, kung hindi dahil panahon pa nung diktador, aktivista na ako, student leader na ako, at sila yung mga tinitingala naming leader, mga leader ng ating oposisyon nung mga panahon na yun. Kaya dito sa Pasig, malapit ang aking puso dahil sa totoo lang, sina Rene Sagisag, sina Bobit Sanchez, sina Jovi Salonga, sila ang nagsilbing inspirasyon sa akin para maging abogado. Dahil nilalabanan nila yung diktador ng mga panahon na yun, may paninindigan yung mga abogado na ito. Doon ako na-inspire na maging abogado. Kaya pag naiisip ko ang Pasig, aba, malapit sa akin puso. Palagay ko, hindi ako abogado ngayon kung hindi dahil sa mga anak ng Pasig na sina Ka Jovi Salonga, Ka Rene Sagisag at Ka Bobit Sanchez. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Meron pala akong narinig kanina, may pakiusap ako, marami ang botante dito sa Pasig, hindi ba? Ilan ba ang voting population ng Pasig? 420,000. Narinig ko kasi kanina may nagsabi, gwapo pala si Kiko sa personal. Gwapo pala sa personal. Matutuwa ba ako doon o malulungkot? Kasi ano ibig sabihin nung itsura ko hindi sa personal? Hindi gwapo. May mga nagsasabi nga Senador, bakit sa TV maitim kayo? Isa naman, Senador, matangkad pala kayo kasi sa TV para kayong maliit. At yung isa ba, Senator, parang TV masyado kayong mature. Bata pala, kawawa naman ako sa TV. Matanda, maitim at maliit. Pero sa personal, ayan.
matangkad, mistisuhin, at guwapo pala. Ngayon, alam nyo na, ba't na in love si Sharon? At dun sa mga Gen Z, asan yung Gen Z? Ayan. Ngayon, alam na ninyo, kanino nagmana si Tony Pangilinan sa pagkagwapo? O, diba? Tinatanong, kumusta na daw si Sharon? Gusto nyo malaman, kumusta na si Sharon? Ayun, patay na patay pa rin sa akin. Biro lang, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Pero meron akong, actually, huli na lang to, dalawang pakiusap. Kasi 425,000 ang mga Pasigenyo. Marami pang hindi nakakakita sa akin sa personal. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, pag uwi nyo mamaya sa inyong bahay-bahay, magmarites kayo. Katukin ninyo ang kapitbahay. Sabihin nyo, Mare, nakita namin si Kiko Pangilinan. Eh, guwapo naman pala sa personal. At isabay na rin ninyo na, kaya pala patay na patay talaga si Sharon. At in love na in love pa rin. Ang pangalawang pakiusap ko, dahil malapit na ang halalan, wag nyo naman ako iboboto dahil guwapo pala ako sa personal. Wag po tayo boboto dahil guwapo, o kaya sikat, o kaya kilala. Hindi ba? Iboto natin dahil guwapo ang track record. Guwapo ang paninindigan. Guwapo at maganda ang hangarin. Hindi ba? Dahil sa huling banda, pag tayo ay nagpasya at ginamit natin ang kapangyarihan natin na pumili sa tamang paraan, ang mananaig ay yung tama. Hindi ang politiko ang matimbang. Hindi ang politiko ang makapangyarihan sa araw ng halalan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang botante. Kami sa Senado, ang mga kandidato, 66. 66. Pagpipili kayo. Pero ang botante sa araw ng halalan para sa pagkasenador, 65 million. Sino ang pinakamakapangyarihan sa araw ng halalan? Yung politiko na senador na 66 na kandidato o yung 65 million na taong bayan? Ang 65 million ang makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat gamitin natin ang kapangyarihan natin at suriin ng mabuti kung sino ang karapat-dapat. Tatanungin natin, sino ba dyan ang sumisip-sip sa China? Sino ba dyan ang nananahimik ng mga investigasyon ng Pogo, ng Farmally? Sino yung mga nariyan na bumoto kontra sa pabor sa pagtatanggal kay Senator Laila bilang chairman ng Committee on Human Rights at iba pa? Sino ang mga nanahimik nung yung pondo para sa COVID, yung pondo ng Department of Health dilipat sa isang ahensya ng pamahalaan at dilustay sa Farmally? Sino yung mga yan? Dahil pag inalam natin yan, puntahan natin ang ating mga kapitbahay, mag-house to house tayo. Ang 65 million pag sinabing ayaw na namin ang magnanakaw, ayaw na namin ang sinungaling, ayaw na namin ang magtarambong, ang 65 million, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siyang magpapasya. At pag gano'n na lang ang mangyayari, yung gobyernong tapat na ating lahat na inaasam-asam ay mangyayari na at giginhawa at magiging masayahin at masaya ang buhay ng lahat. Magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. ML Party List number 6 o 6 na palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ML number at 51 na palakpak. May biro lang. 5 plus 1, baka naman maging 6. 51 sa Senado at siyempre kinakailangan po natin yung ating mga kaalyado tulad ni Bang Aquino number 5. Dagdagan natin ang mga Risa
kaalyado ni Risa. Sabi nga nila, kung si Risa, nung kinakampanya ko siya, noong 2022, pag hinalal ninyo si Risa Hontiveros, parang 3 senador ang ihahanan ninyo dahil sa kanyang pagiging masipag, masinop at talagang palaban. Tama, di ba? O ngayon, pag hinalal pa ninyo si Kiko, ang inyong lingkod, at si Bam, parang 9 hanggang 10 na ang hinalal ninyong senador. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.